Saan nalalaman kung yun, Kuya D. Good evening. Good evening, Kuya Dennis. Ano lang, nagtatry lang ako mag-live, Kuya Dennis. Ano to, yung ginagawa ko every year na sinusubukan ko i-recreate yung may ultimodios ni Dr. Jose Rizal. So, nire-ready ko yung mga paraphernalia ko. Kamusta, Kuya Dennis? Yung deep pen natin. May possibility rin ba na ma-copyright ang music sa live? Ganda yan. If need mo nang babaril sa'yo, tawag ka lang. Fuego. Ay. Pero every time ginagawa ko po to every year na nai-imagine ko yung yung pakiramdam ni Dr. Jose Rizal na meron kang na sentence ka lang ng firing squad, tapos kinabukasan babarilin ka na. Tapos siya nakuha pang magsulat. So ito po yung isa kong deep pen. And namimili ako kung alin ang gagamitin. Hello, Ayara. Hello, Ayara. Happy watching. So, ito pa. Pakita ko sa inyo yung mga paraphernalias ko sa pagsusulat. Ito kasi hello, Ma'am Rodeline Condrada. Happy watching. Hello, John Mark Galido. Happy watching sa'yo. Ito sa inyo, ito po yung aking mga paraphernalia sa pagsusulat. Every year, tuwing December 29,
ganitong oras, no, sinusubukan kong i-recreate yung pagsulat ng Mi Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal sa piraso ng papel na parehong size ng sinulatan niya. Ginagawa ko po yun every year para siyang yun yung paraan ko ng paggunita dun sa kanyang execution or sa Rizal Day. So dito sa libro ni Ampeto Campo na Rizal Without the Overcoat, dito ko unang nabasa yung size ng Ultimo Adios. And then saka ko siya nakita ng personal sa museum sa may Fort Santiago. Doon sa museum ni Dr. Jose Rizal. Ang size ng papel, ganito lang po kalaki. Yan, ito lang siya. Ganito lang kalaki. 9.5 by 15 centimeters. Malit lang siya. Tapos imagine, nakatupi yan ng ganyan. Nakatupi siya, tuping-tupi. Tapos nakasuksok yan dun sa gasera. Yung gasera na yon, gasera yon na initan ng pagkain. Tapos nakatupi yan, nakapasok dun, nakatagun-tago yan sa nakaipit. Tapos para mabasa, kailangan pang sukitin. Ito nga yun. So, inipit yun doon ni Dr. Jose Rizal. Tapos yung gasera, binigay niya sa kapatid niya. At binilin nga niya na meron nga daw siyang isinuksok doon. So, dahil nga may mga bantay na gwardiya civil nung time na binigay niya yung gasera, kinailangan niya mag-Ingles. Buti na lang yung kapatid niya, nakakaintindi ng Ingles. So, sabi niya, there is something inside. Sabi nga ng Dr. Rizal. Sino nga bang kapatid niya yun? Hindi ko maalala eh. According dito, kanino nga ba niya inabot? Sinong kapatid ang kanyang pinagbigyan? Si Trinidad ba? Kay Trinidad. Kay Trinidad niya ibinigay yung gasera kung saan nakaipit yung Ultimo Adios. So, share ko lang po sa inyo yung process ng ginagawa ko. Pag may mga gusto kayong tanong nyo lang po. Pag kaya nating sagutin, edi sagutin natin. And then ito po yung isang libro na partner ko. Rizal's Tears and Smiles. Nahandito kasi yung yung buong tula ni Dr. Rizal na Ultimo Adios. Mahaba po yan. Kabisado ko yung iba, pero yung iba hindi. Ayan. Adios, Patria Adorada, Región del Sol Querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro Perdido Eden. A darte voy alegre la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida. También por ti la tierra por tu piel. Happy New Year, Ino. Kamusta kayo dyan? Si Reynold Ibanez po ay bayaw ko yan. Share ko yung mga paraphernalia ko, yung libro na ipakita ko na po sa inyo. Ito yung mga panulat na pinagpipilian kong gamitin. Ito po ay mga nib holder. Mga nib holder po ito, no? At kinakabitan niya ng mga nib. Ito, nib ang tawag dito. So, yan. Tawag natin dito ay nib. No? Ito yung bakal na mismong sinasawsaw doon sa ink. No? Kaya siya marami kasi iba-iba po yan yung kapal. Depende siya kung gaano kakapal. No? Merong mas makapal ng konti. Sa baba camera, ayun, may mas makapal ng konti. Merong ayan, pangalawa sa pinakamakapal. At ito yung pinakamakapal niya. So kapag bold letters, ito yung gamit natin. Pero usually kapag itong nib holder na to ang gamit ko,
Pag itong mga nib holder na to ang gamit ko, ang ginagamit ko po ay itong nib na Hunt Globe 513 EF USA. Ito po yung ginagamit ko. Ito siya. Tapos kinakabit dito yan. Kinakabit ko siya dito. Yan. So, marami akong klase ng nib holder dito. Meron tayong ganitong klase ng nib holder. Yung quill. Feather pen. Okay. Feather quill. At meron pang isa. Ito, yan. Okay. Ito, meron na siyang nib. Ayan o, meron na siyang nib. Kapareho siya nung sa fountain pen. So, meron akong fountain pen dito kasi yung nib ng fountain pen na to ay Iridium Point, Germany. So, medyo hawig siya. Happy viewing sa mga kararating lang po kay na Sir Zer Kabulay at kay Ma'am Janela Beatrice Dizon. So ngayon, dahil ganito lang kaliit yung papel, hindi ako pwedeng gumamit nito. Ayan, kasi medyo makapal siya. So kailangan ko gamitin ay itong globe. Ito ang gagamitin natin, nib. At kung titingnan nyo kasi, napakaliit lang ng papel, pero ganito po kahaba yung tula. So, 14 na saknong po yan. Ito yung una. Ito yung first 3 eh. Ito yung unang 3 saknong. Tapos, ito pa. Yan. Yung, pagkakasyahin natin yan. Sure ako hindi natin matatapos tong video na to nang ginagawa ko to kasi sigurado maya maya lobat na ako at kailangan na mag-charge. Nanonood si Ino. So, magsusulat lang po ako dito pag may mga, ito pala ink natin, ito po ink, ito yung gamit natin na ink. Ito pong ink na to, specific talaga siya para sa pluma. Hindi pa naman siya dry. So, hindi pa siya dry. Matagal-tagal ko na rin siyang ginagamit. And, meron tayo dito mga wax. Wax seal ang tawag dito. So, ginagawa dyan, nilulusaw po yan. Nilalagay dito, nilulusaw. Tapos, ipapatak mo yan dun sa sobre. Tapos saka natin isi-seal nito. Pang-seal ng sobre yan. Okay. Mainit. Saan ilagay ito? Okay. Natin. Hi, Ma'am Christy Guache Gamboa. Magandang gabi po. Paano natin saktong sukat ng wala akong gunting. Wait lang, malis lang ako saglit. Wala tayong gunting.
Gugunting tayo. Gusto ko ipwesto sana yung ano eh. Gusto ko sana ipwesto yung camera na nakikita niyo yung pagsusulat ko eh. Kaya naman, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Let's bukasan natin yung space. Table kasi ito ni Jacob. Nandito ako sa kwarto ni Jacob. Yung panganay namin. And nagtatago ako kay Jacinto, yung bunso, kasi siguradong guguluhin ako nun. So, tatago ko rito kaya nandito ako sa kwarto. Doon sa table ko sa labas. Okay. As of now, may 3 nanonood. May 3 nanonood. Pag may gusto kayo itanong, tanong lang po kayo. 2 na. Kung may gusto po kayo itanong, tanong lang po kayo dyan para may napagkukwentuhan tayo habang tayo ay nagsusulat dito. Yung repeat ko. Alam mo naman, di perfect yung move natin ng konti. Now we got 3 people watching. Alright. There we go. Overtime, yeah. Ano po? Ito po yung aking ginagawa every year gabi ng December 29 bago yung Rizal Day. Parang ano po natin to, parang ginagawa po natin dito, ginugunita natin yung Rizal Day on this way. And this is my personal personal ko po to na pamamaraan ng paggunita ng Rizal Day. Kung saan nire-recreate ko po yung ultimo adios ni Dr. Jose Rizal sa paraan kung paano niya to sinulat. No, sinulat niya po yung ultimo adios using this small piece of paper. Ang sukat po nito ay 9.5 by 15 centimeters. No, at meron po yung 14 na verses nandyan. Harap at likod nakalagay po yun. So, tatry natin siya i-recreate. Ito na po yung papel natin, kakahiwa ko lang. So, yun po yung ginagawa ko ngayon. Every year, ginagawa ko po to since 2017. No, ito po yung, dito ko po nabasa yun yung size nung papel na ginamit ni Dr. Rizal. And, papakita ko po sa inyo, no. Ito yung sample image. Ito yung sample nung in-scan na papel. Ganito siya kalaki. Yan. Ganyan lang po kalaki ang sulat ni Dr. Rizal. Sulat siya. Ito, gawa ko last year. Ito pala, gawa ko po last year. Ito, gawa ko to last year. Yan. Yung iba, hindi ko na alam kung nasan kasi tinutupi ko talaga siya ng maliit. Tapos, nami-misplace ko, minsan napupunit, nababasa kung saan. Ito, naitabi ko last year to. Last year yan. Oh, diba? Nagtsagaan natin.
And then, um, kapag ginagawa ko po ito every year, parang ano na rin siya, parang iniisip ko, ano yung pakiramdam ni Dr. Jose Rizal? Ano yung pakiramdam ng isang tao na, alam mo yun, kinaumagahan, babarilin ka na, nakaschedule na yung execution mo, bibitayin ka sa pamamaraan ng firing squad, kung saan tatayo ka, at babarilin ka babarilin ka bilang parusa sa kasalanan daw, na alam mo naman yun. Alam mo naman yung kwento ni Dr. Jose Rizal. So, ngayon, gawin natin siya dito. Medyo matigas tong papel na to, hindi ganito yung papel na ano, ginamit. Ito parchment to parchment to. So, di ko alam kung anong klaseng papel yung ginamit ni Dr. Jose Rizal, pero ganito lang po siya kalaki. 9.5 by 15 centimeters. Ngayon, medyo iloko-iloko ko lang yung ano. Pag may tanong po kayo, tanong lang kayo. Ano? Paano ba to? Hindi ko alam kung Yeah, sobrang liit po. Napakatyaga. Ang matyaga po ay si Dr. Jose Rizal. Imagine, ganito lang kalaki. Isipin nyo po, tingnan nyo po, kinabukasan, imagine niyo kinabukasan babarilin ka na. Nakaschedule yung execution mo, gigising ka ng maaga dahil magmamarcha ka, papunta sa bagong bayan, tapos doon ka babarilin. Pero, kinagabihan, isusulat mo yung tula, na huling tula na sinulat mo at kinompose mo dito sa napakaliit na piraso ng papel na to. Meron po yung 14 na saknong, 14 na saknong, yung tula na yun. At sabi ng ilang mga mananaliksik ay isa raw yun sa mga pinakamagandang tula na naisulat sa wikang Kastila, ang Ultimo Adios. Ayan. Ito, tatlo pa lang yan. Ito po yung iba pa. Ayan. At ito po yung iba pa. Yes, matyaga po tayong ginagawa natin to. Pero imagine na lang, no, si Dr. Jose Rizal. Ako po, nire-recreate ko lang siya. No? Compose na siya. Pero si Dr. Jose Rizal, siya pa mismo yung nag-compose ng tula. No? Siya yung nag-compose ng tula. Sinulat niya sa piraso ng papel na to. Kahit na kinabukasan siya ay babaril na. Anong pumapasok sa isip niya that time? Sobrang interesting yun for me. Pero may mga theory na hindi daw si Dr. Jose Rizal yung nagsulat ng Mi Ultimo Adios. Pero hindi natin alam. Okay. Mahalaga ay ginugunita natin ang Rizal Day sa ating simpleng pamamaraan at inaalala natin yung kanyang kabayanihan at yung mga naging sakripisyo niya sa bayan. Setup ko lang po itong natin. Transfer ko lang. Itatapat ko dito sa table kasi naka-setup na po naka-setup na po tayo So, naka-setup na tayo. Kailangan ko na lang Yeah. Ang hirap lang. Nahihilo na ba kayo? Sorry. Pasensya na po kung nahihilo na kayo. Hindi natin to gagamitin ngayon kasi ano lang to. Pero sige, gamitin natin to for fun. Ito yung gamitin natin. Patatanggal yan Ayan. Pwede siyang tanggalin. Tanggalin natin siya. Dumi hindi nalinis. And then, ipalit natin yung nib na gamit natin dito.
Ang tanda ko na, ko lang talaga nalaman na yung tula na yan, yung last na sinulat niya. Kaya thanks kami sa iyo kasi natuto din kami panonood. Salamat po Ma'am Christy. At nagpapasalamat din po ako sa inyong suporta at panonood. Alam niyo po, nung ako'y college, hindi naman po talaga ako mahilig sa history. Nangyari lang po na ako'y nahilig sa kasaysayan nung ako ay pumasok na theater actor. Nung naging theater actor po ako sa university theater namin, yung unang play po na nasalihan ko ay tungkol sa isang nobela ni Dr. Jose Rizal na hindi natapos at nakasulat yun sa wikang Tagalog. Ang pamagat po nun ay Makamisa. So hindi siya natapos ni Dr. Jose Rizal. At ang tanging naiwan lamang ay yung mga manuscript na merong buradura at kakaunti lamang yung detalye. Walang malinaw. Nagsimula yung kwento ng Makamisa sa nagalit yung padre, yung pare, yung fraile, si Padre Agathon. Okay na ba siya? Ayan. Nagalit yung fraile na si Padre Agathon and then umalingaw ang chismisan sa buong baryo kung bakit nagalit ang pare. Maraming spekulasyon yung mga taga-bayan sa kadahilan ng kung ano-ano. Sisimulan na po natin pagsusulat. Ito lang, hassle lang ito pag... Okay. Natin ito dito. Hindi naman natin kailangan yun. Ayan. Okay. And then we have the book. Ito pong libro, yung magiging reference natin. Tayo sa Ultimo Adios. First page. Another challenge po dito, no? Kailangan kong gamitin, kailangan ko ng basis. Asa na yun? Kailangan ko ng basis kasi kapag hindi ko kinuha mismo kung paano ito sinulat ni Dr. Jose Rizal, let's say yung isang saknong ay sumobra, pwedeng kapusin ako dito sa isa. Pwede akong kapusin dito. Kung naman ang mangyayari masyadong malaki yung mga letters ko at kumain ng malaking space dito, anyway, okay. Sasaksak ko naman yung charger. Tayo ay lobat na. Wait lang po. Wala tayong charger. Hello, Ate Poca. Happy watching. Happy viewing pala. Happy viewing, happy watching. Pareho lang nga. Yeah. Kasi set up lang ako ng saksakan. Yeah. Kahit anong mangyari, lobat ako. Hello, Ate Poca. Pasensya na, medyo mauuga yung ating camera dahil nagsasaksak po ako ngayon ng charger. Yan. Yan, naka-charge na. Alright. Okay, simulan na po natin. Simulan na po natin ang pagsusulat.
Testing muna. Papakita ko po muna sa inyo yung ano. Okay. Pakita ko muna sa inyo kung paano. Okay, ito po. Makikita natin yung pen na to, yung panulat na to. Yes, madam. Yes, ate po. First time mag-live. Hello po, Sir Neo Manawag. Manaog. Happy watching. So makikita natin yung slit na to ng nib. Makikita natin meron po yung slit or ano no. Kaya pag piniga mo yan ng ganyan, yan, ngumanga nga siya. So pag sinasawsaw natin to sa ink, nagkakaroon ng ink dito, tapos dadalo yan dun sa slit na yon. So kapag dinidiin natin siya sa papel, once na diniin mo siya sa papel, bababa yung ink. Yan, bababa yung ink dyan. At ano siya masulat. Kapag gusto mo na bold letter, diba? Kapag gusto mo na bold letter or mas makapal yung sulat, syempre kailangan mo lang siyang idiin. Okay, let's say kunyari, gusto mo mas makapal yung sulat, ididiin mo yan. Ayan, ididiin mo siya parang umanga siya ng malaki. Or, yan. Basically, kung ano yung nakita nyong uka, yan yun. Yan yung size ng ink. Kung nagkataon. So, sulat natin. Try natin, ha. Okay. Okay. Ayan, sulat natin si Sir. Hello, Idol. Hello, Sir Ezekiel. Sulat natin, no? Ezekiel. Lucero. Ayan, Ezekiel Lucero. And we have, ito si Ate Poca. Ate Poca. Hala. Ang pirma ni Dr. Jose Rizal, ganito po. Yan, ganyan ang pirma ni Dr. Jose Rizal. Huwag niyong gagayain, ha. Anyway. Yung kunyari, magsusulat lang po ako. Oh, Jeric. Happy watching po, Sir Jeric. Sulat natin. Happy watching, Sir Jeric. So, the reason kung bakit ko siya tinetest, kasi tinitingnan ko yung ink kung okay pa. Hindi ko alam kung yung ink o yung nib ang may problema kasi parang hindi na equal yung bumabagsak. Yung banknotes ko, kailan mo i-content? Inaantay kita kasi isasalang ko sa auction yan. Sir, punta ako sa'yo ng January 1. Yeah, punta ako ng January 1 sa'yo. First day. Sana hindi kami busy dito nun. Pero gusto ko kasi sana, yung unang araw ng 2026 ko medyo, may pinagkakaabalahan agad ako. So, ikaw una kong pupuntahan sa January 1. Again, isa pa. John Ariel Pungot. Yellow hat. Project. Palalamove ko. Nandyan lang naman ako, sir. Actually, napadaan ako doon na nakaraan, sir. Kasi, nagdala ako ng damit doon sa laundry shop. Kaso wala ka doon nung dumaan ako Hello, Sir Bricks de la Vega. Happy watching po. Kaano-ano nyo po si former Mayor Miguel de la Vega? Umiiyak na yung anak ko kasi gusto niya akong makita. Gusto niya pumasok dito. Ang pangalan po ng anak ko ay si Jacinto. Asuncion. Oo nga. Bakit kaya ganun? Hindi pantay-pantay yung ink. Siguro maluwag na yung aking slit nung May problema na yung yung nib, pero hindi Bakit kaya? Siguro sa papel din, kaya hindi pantay-pantay. Luwa siguro ng papel kasi parang iba yung papel Hindi pantay-pantay yung ink So medyo problema to kasi pag nagsulat pala ako ng maliit,
Testing natin pag nagsulat ako ng mali. Adios. Naku! Región del Sol, Querida. Kumakalat yung ink. Teka lang. Kailangan kong palitan ng papel. Kailangan kumuha ng ibang papel. Patay ng ibang papel kasi patay ng ibang papel dahil ano. Ito po papalit tayo ng papel. Good night, Ate Poca. Where is my bond paper? Wala na yata akong bond paper. Bond paper. Ito. Okay. O yan, buti na lang may mga luma akong bond paper. My goodness. Hindi pala pwede yung papel na ginagamit ko kasi kumakalat yung ink. So kailangan ko ng bond paper na bago. My goodness. Gugupit tayo ng bago. Buti na lang nag-testing muna ako ng ano. Okay. Testing. Last one. Hello po sa mga bagong dating kay Sir Joselito de Guzman, Sir Ali Guevara, at maligayang pagbabalik, Ma'am Christy Guachi Gamboa. Okay, so ito na, may bago na tayong papel. Ganito kalaki po. Again, sa mga bagong dating po, sa ganito kalaking papel lang po sinulat ni Dr. Jose Rizal yung Ultimo Adios. And yung gusto nating mangyari ay uulitin natin ngayong gabi. I-recreate natin yung ginagawa niya. No? And every year ginagawa ko po to since 2017. Since 2017, ginagawa ko po ang pagsusulat ng Ultimo Adios sa ganitong pirasong papel. Nire-recreate natin kung ano yung gamit ni Dr. Jose Rizal na panulat at yung papel, yung size ng papel. And same gabi rin ng December 29. Yun yung ano natin personal na pamamaraan natin paggunita para maramdaman natin yung ano ba yung pakiramdam ni Dr. Jose Rizal that time. Okay. So ngayon testing ko ulit bago tayo magsimula.
natin magsulat dito. Arios Patria Adorada. Ari, yun. Sol Querida. Verga del Mar. Oriente. Nuestro perdido eterno. Okay. Atarte. Foi alegre. Foi triste. Hostia vida. Pwede na siguro to. Okay naman na. Hindi na siya kalat. Medyo parang kumakapal lang talaga yung ink. I think sa klase ng ink na gamit ko. Hindi kasi ito yung ink na gamit ko nga pala last year. Natuyo na yung ink na gamit ko last year. Sana okay yung kalabasan. Okay. Anyway, simulan na natin kasi tumatagal. Okay. Nood lang po kayo dyan. Siguro mga 12 AM cut na natin tong live. Tapos tatapusin ko na lang po ito. Nakaw, kumakalat. Yun lang. Parang ayoko nung ink. Ayoko nung ink kumakalat siya. Napin ko yung China ink ko. Where's my China ink? Papalit tayo ng ink. Kailangan natin ng mas malapot na ink. Masyadong malabnaw tong ink na to. Oh no! Hala ka. Nawawala yung ink ko. Kumakapal yung ink. Oo nga po, kumakapal po yung ink. Nawawala yung ink ko na isa. Wait lang. Ito kasi ito yung na to eh. Let's check this one. Tuyo na kasi siya eh, oh. Tuyo na to, wala na. Oh my God. Wait lang. Wala ko dyan, nandito ako. Bakit ka dyan? Dito ka na. Bibigyan kita ng leche plan. Ayun, leche plan. Go, go, go. Oh my God. Bad news. Naiwan ko yata yung ink, yung China ink ko sa
sa Obando last year. Kasi nasa Obando kami last year. Naiwan ko yung ink ko dun. Ang pwede natin gawin dito ay, ano kayo pwede kong gawin? Oh, pati sa likod tumatagos eh. Hindi pwede. Ang last option ko ay, ang last option natin ay susubukan kong buhayin tong ink na to. Kahit konti lang siya. Although di ko alam kung possible yun. Tanong, possible ba yun? Meron pa siyang konting residue eh. Yung reason kung bakit maganda tong ink na to, kasi meron tong itlog. Ayan o, calligraphy ink. For dip pens. Meron, at usually yung mga ganitong ink, meron tong itlog, tapos nilalagyan siya ng gum arabic. Yung gum arabic nanggagaling po yun sa ano, sa dagta ng puno ng acacia. Actually, pwede ako mag-DIY ng ink dito sa ano eh, sa Alahala kasi ang daming puno ng acacia dito eh. Try kong buhayin siya, no. Buhayin natin. Uy, hello, Sir Eduardo de los Santos. Magandang gabi po sa inyo. So, ginawa ko sa kanya, ilagyan ko siya ng ink na nilagyan ko siya ng ink na ano na yung ink na gamit natin na malabnaw. Yun yung ginawa kong tubig. So, instead na gumamit ng tubig, ginamit ko yung ink na bago. Yung ink ng ano, feather pen. Na-realize ko, kaya pala siya okay. Na-realize ko kasi nga pala, ano nga pala to, yung original na ano nga pala ng feather quill, medyo makapal. Yan. Ay, nanonood mama ko, ma. Ma, naiwan ko yung ano ko, naiwan ko yung China ink ko dyan, ma. Napansin mo ba? Hindi ko makita rito. Naiwan ko dyan, ma. Comment mo lang yung reply mo. Naiwan ko yung China ink ko, kulay puting bote. Plastic lang yun, na kulay puting bote, tapos kulay pula yung takip. Nandyan yun sa Obando last year. Ngayon ko lang napansin. Kung mag-aalas 12 na, di pa ako nakakapagsimula. Very wrong. Dapat pala kahapon ko pa to chinik para nalaman ko na wala akong ink. So, tagilid na lang natin yan. So, kung wala palang problema, yung papel, kung wala sa papel at nasa ink ang problema, pwede ko to itong gamitin. Let's see. Testing. Testing lang. Oh. Oh, diba? Ayos na. Saan nakalagay? Baka yun yung kasama sa binasa sa santulan. Hindi, ma. Diyan ko yun sa Obando na iwan. Naiwan ko riyan sa Obando noong nakaraang taon na bakasyon kami. Okay na, hindi na kumakalat. Medyo na lang. Pero kaya na siguro. Dito ko na lang gagamitin.
baka hindi matuloy mabitay si Dr. Rizal kasi naubusan ng China. Cancel ang firing squad. Wala pa yung ultimo adios. Wala mo nang mandadakip. Ayan, nakita na. Nasa Obando po ang China Inc. Very, very, very sad. O, sana umabot to. Kakaunti lang, oh. Sinimot lang natin. Magtitimpla ako ng ink dito. Papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung ink. Papakita ko sa inyo. Tinitimpla lang yan, eh. Una, kumukuha lang yan ng residue. Kailangan lang ng residue ng burn residue. Usually, ano yan, eh, kandila, tinatapat sa plato. Tapos kukunin mo lang yung residue. Tapos, halo mo ng tubig, ng puti ng itlog. Tapos lalagyan ng gum arabic. Okay, testing. Thank you sa paghanap ng China Ink. Tuloy ko na yung pagsusulat. Simulan na natin to ng Okay. Ayun, ang ganda na. Adios. Patria adorada. Región del Sol querida. Kailangan parang pagkasyahin. Tandaan lang. Perla del Mar de Oriente. Nuestro. Partido. Ayan. Hindi ko mapicturean, isend ko sana sa'yo. Okay lang, ma. PM na lang, ma. Paano natin to at baka matuyuan na. Ang kalat. Pag nagsusulat si Dr. Jose Rizal, hindi kagaya wag niyong isip, hindi siya kagaya nung nasa pelikula na napakalinis ng kamay ni Dr. Jose Rizal. Lahat po na nagsusulat dati marumi ang Ayan, ganito ang itsura ng kamay na nababahiran sila ng ink. Hindi may iwasan po 'yun. Alam ko 'yun kasi buhay na ako dati. Charot. Andate, foi alegre. Está triste. Hostia vida. Y fuera más brillante, más fresca, más florida. También por la tierra yan tingnan nyo, kabado na ako dito. Medyo kabado na ako dito kasi kailangan pantay siya eh. So hindi siya pantay, kung titingnan nyo. Medyo lumagpas ako ng konti. Crucial yan, very crucial yan. So kailangan ko siyang bawiin. Kailangan di ako lumagpas dito sa part na to. Or else di kakasya yung tula.
Next meeting, magkwentuhan tayo regarding Dr. Jose Rizal. Sure, Sir Eduardo, o ba? Gusto ko yan. Nakabisado na. Pang ilang taon mo na yan ginagawa, brother? Ano po? Since 2017. So, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 na ngayon. Pang 8 years na po ngayon. Pang 8 years na po mula nung sinimulan ko to. And si Dr. Jose Rizal, nung in-execute siya, 35 years old po siya, di ba? By next year, 35 years old na rin po ako. Baka yun na yung huling beses na gawin ko to. After nun, hindi na po. Kasi, wala, hindi ko na lang, ayaw ko lang. Parang gusto ko nang dun i-stop yung ginagawa ko. Depende. Kung gusto ko pa rin siyang gawin or hindi. Pero, since 35 years old na ako next year, and 35 years old, binaril si Dr. Jose Rizal. Parang, I think, wala nang sense na gawin ko to every year. Kung 36 years old na ako. Di ba? No way. Okay. En Campos de Batalla. Luchando. Fontelirio. Otros de tan sus vidas. Sin dudas. Sin pesar. El sitio nada importa. Cypress. Aurelio. Olirio. Cadalso Ocampo. Abierto. Combate cruel. Martirio. Lo mismo. Es y lo piten. Patria. Okay, we're done with the second stanza. Yan! Pantay na. Sinend ko na sa'yo yung elefante ang tatak. Yes, ma. Yan nga yun. Matulog na pagkatapos ko yun. Let's see kung matutulog na. Happy viewing, Sir Junjun Gadjo Kagayat. Magandang gabi po. Huwag sana ako maubusan ng ink. Okay. El cielo se colora. Y al fin anuncia el día tras Lóbrego Capuz. Seguirá na necesitas para
Emir. Aurora. Vierte. Pastrangania. Peramala. Ora. Isabela. Reflejo. Su. Paciente. Oh my God. So medyo lagpas ulit tayo ng konti. Itago ko na lang ulit. Sige ma. Thank you ma. Salamat. Okay. Basta yung ink natin. Ako. Ito yung disadvantage ng ano eh. No? Nagka-problema rin kaya si Dr. Jose Rizal sa ink niya. Kung time na nagsusulat siya. At kung nagka-problema man siya sa kanyang ink, paano niya kaya sinolusyonan? Kasi ako ang solusyon ko ay ihalo yung paghaluin yung magkaibang klase ng ink na I think medyo nag-workout naman kahit paano. Itong ink na to meron tong meron tong gum arabic. Nabanggit ko na kanina. Yeah, that's 11:59 na. Alas 12 na. Inabot kaya ng alas 12 si Dr. Jose Rizal? Well, di natin alam. Di natin alam. We're not sure. Mis sueños de cuando apenas muchacho ano apenas muchacho adolescente. Mis sueños cuando joven ya lleno te digo okay, let's go. My lolo sa mother side ay professor ng Rizal at History at nakadalo siya sa Centennial Congress for Rizal noong December 4 to 8, 1961. Wow! Talaga? Kwento nyo nga sa akin yan, Sir Eduardo de los Santos, pag nakita tayo. Interesting po. Wala no. Fueron del verde un día.
Sikos. Nako. May moment talaga na kumakalat yung tinta. And tas platter sa front. Sin matches. Pantay na. Oh, pantay na. Pantay na. International Congress on Rizal pala. Oh, okay. Oh. Hello, Ma'am Rosemary Garcia. Happy watching po. Tsaka kay Sir Noel Doliente. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Natulog na ako, maaga kami bukas para sa Rizal Day. After nyan, pag natapos ka, napahinga ka na din, tulog na. Yes ma, noted, kasi babarilin pa ako bukas eh. Yeah ma. Kamusta mo na lang ako kay Jose Rizal. Sir Eduardo, excited ako dun sa natin. Dun po sa Teatro Kabataan ng Halahala. Meron na po ako mga naiisip and mga pinaplano na gawin. Kailan mo una nakabisado ang Mi Ultimo Adios? Actually, until now, hindi ko pa rin po siya kabisado. Ang kabisado ko lang po dito sa Mi Ultimo Adios ay yung first 3 verses. First 3 verses. After nun, medyo napaghahalo ko na po. Napaghahalo ko na yung ibang mga verse. Naghahalo-halo na po siya. Yung unang 3 lang. Yan, pagdating dito sa yung muero cuando veo que el cielo se colora y al fin anuncia el día tras lo breve capuz. Si creado necesitas para tener tu aurora, vierte la sangre mía, mala en buena hora, y dorada en reflejo de su naciente luz. Yan, after nun, medyo halo-halo na. Hindi ko na alam kung ano yung And then, ang sumunod ko pong pinaka naaalala ay yung last part lang. Last part. Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía, amigos de la infancia en el perdido hogar. Yun po. Nasaan na tayo? Robo. En sueño de mi vida. Ardiente. Vivo. Angelo. Salud. Tignan ako, kumalat na naman. Hindi na ito mababasa ni Trinidad. Sabihin ni Trinidad ano ba naman to si Pepe? O kahuli-huling sulat di pa maintindihan. Abay, matindi pa sa reseta itong binigay sa akin, sabihin ni Trinidad. Pasensya na Trinidad at ako'y naubusan ng tinta. Naiwan ko sa ubando. Alam niyo po, kahit walang tatanong may kwento ko lang po. Taga-Ubando, Bulacan po talaga ako. Hindi po ako taga rito sa Halahala. At
Teka lang. Tapusin ko lang itong isang verse at baka ako'y magkamali. Tordate. Vida. Morir. Bajo. Cielo. Yan to. Ako, nawala na ako. Hindi na nakikita pala. Yan to. Asan na? Encantada Tierra. Tierra. La Eternidad. Dormir. What time huling nag-usap sila Dr. Rizal at Josephine Bracken ng December 29? Wala ma. Wala naman si Josephine Bracken dun. Sila. Tama ba? Hindi ako sure pero alam ko wala si Josephine Bracken. Mga kapatid lang ni Dr. Rizal. Tsaka yung nanay niya. Nasaan na ako? Ayan, kwento ko po ulit sa inyo. No? Meron naman akong 4 na viewers dito. No? Hindi po talaga ako taga-halahala. Ang taga-halahala po yung misis ko. Ako po ay taga-Ubando, Bulacan. Ako po ay isang Bulakenyo. Mula sa bayan ng mga bayani. Gaya ni Gregorio del Pilar at ni Marcelo del Pilar. Si Plaridel. Pero alam niyo po yung Ubando Bulacan, nasa ano po yan, nasa Noli Metangere yan. Doon sa Noli Metangere, nung time na si Doña Pia Alba at saka si Kapitan Tiago hindi magkaroon ng anak, pinayuhan sila ni Padre Damaso na mamanata sa Ubando. Magsayaw daw sila para magkaroon. Di ba ganun yung paniniwala sa Ubando yung fertility dance. May ganun po yun parang pag gusto mo magkaanak, sayaw ka sa Ubando. Kaya until now, ganun po ang Ubando. Every May 16, 16, tama ba? Tama ba ma? 16 nag-start. 16, 17, 18, kinaganap po yung Fertility Dance Festival kung saan pwede magsasayaw kayo and then mamamanata kayo. Pinibiyayaan daw ng anak yung mga namamanata dun sa tatlong patron, sina San Pascual, Our Lady of Salambao, at saka yung si Santa Clara. 'Di ba? Yung kaya ngayon kanta ni Santa Clara, bibong bibo. Tama ba ako sa lyrics ko ma? Yan. So nagsayaw doon si Doña Pia Alba at namanata sila ni Kapitan Tiago at nagkaanak si Doña Pia Alba. Yun nga po si Maria Clara. Although ang gusto sana nila lalaki. Gusto nga sana nila lalaki, kaso babae yung lumabas. So dahil nga di sila biniyaan ng lalaki, ang ginawa po nito ni Kapitan Tiago ay ipinangalan doon sa dalawang patron na babae, si Maria Clara. Yung Our Lady of Salambao, si Mama Mary po yun. So doon niya kinuha yung Maria. Pagdating doon kay Santa Clara, kinuha niya yung Clara. Kaya naging Maria Clara. It turns out na si Maria Clara pala ay hindi tunay na anak ni Kapitan Tiago, kundi anak ni Padre Damaso. Iyaon. Yun pala ang totoong himala. Si Sobre Hermi Sepulcro Fieres Brotal Un día Entre es Espesa
hierbas sencillas, pungil de flor, cercala, atus, avis, ibesa, incinta, loanin, frente, makakapal ang ink, pakulat-ulat, fria, ito, ternura, el soplo, ito, halito, el calor, deja a la luna verme con luz tranquila y suave. Color, 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 calor, dito naman, dito, halito el calor. Deja a la luna. Abot na siguro to. A la luna. Verme con luz. Tranquila. Y suave. Ay, okay. Ang Obando pala ay naipangalan sa isang Governor General at natatagang bayan ng Obando noong 1583 na may dating pangalan na Katanghalan hango sa puno ng tangal. Yes po, pero meron pa rin pong Katanghalan ngayon sa sa Obando, Sir Eduardo. Yung Katanghalan po na yon ay isa na pong barangay. And originally, ang Obando po ay bahagi ng pulo noon, no, yung pulo sa Valenzuela, part po siya nun before. Bago siya maging isang munisipalidad or hiwalay na bayan noong 1583 nga po. Happy viewing kay Sir Brix de la Vega. Isa na naman pong de la Vega. Kaano-ano nyo po si Miguel de la Vega? Si former Mayor Miguel de la Vega. Nasa na tayo? Deja que Alba. Ito yung crucial yung dulo. Enviesu. Splendor. Diyos kong hirap yan. Sugas. Ay, hirap siya, pero somehow parang pamilyar siya. Kasi nga, taon-taon ko siyang ginagawa. Kemir.
Wala, Rochelle Pato Asuncion. Hello, mag-crazy ko kayo mga happy viewing. Ito na po yung itsura nila po, di ba? Medyo ang hirap lang talaga kasi kumakalat yung ink. So, ang challenge talaga siya. Pero, okay naman. Sakto tayo. Ito rin yung nag-video last year. Sakto tayo. Parang nabis ko lang po lang. Just perfect. And, dito na tayo sa progress. So, okay din makapag-gamit natin. Message siguro na makapag-gamit natin. Makapag-gamit natin. Hindi pa matapos. Sa parang tayo. Okay, ito. Salamat po sa pananatili. Hindi po kayo, nalilibang po ba kayo? Nakakanda po ba kayo? Nakakatakot sa aking ginagawa. Kasi, papalakas po kayo. Nakakaramdam kayo ng satisfaction. Oh no. Yes. Bukas kami
What's happening? Repeat your phone. You can turn your phone while recording. Okay. Sige. Nagluloko ang audio. Hmm. Okay, okay. Umiinit kasi siya. Kaya siya. Wait lang po. Wait lang po. I'll be right. Nagluloko ng audio kasi masyado na siyang mainit. Ito yung problema sa iPhone. Ito po yung problema sa iPhone. Kapag siya po ay masyadong tumatagal, so, may lang. Sorry. Okay. So, nagdala ko na po yung aking video at nagdala ko na yung aking audio. Okay, update ko na lang po kayo sa ano. Update ko na lang po kayo sa kalabasan itong ating ginagawa. Pero ayan, nasa second page na po ako eh. Ito yung first page na kalabasan. Sa second page na po ako. Update ko na lang kayo sa story ko. At sa matapos to. Sa ngayon, tuloy-tuloy ko siya gagawin. Kailangan ko muna mag-charge at i-blower ko muna yung iPhone dahil namiinit siya. Pwede na magluto ng itlog. So, sobrang init. Maraming salamat po sa mga nanonood. Salamat Sir Eduardo de los Santos. Thank you for watching. Next time na kita po tayo. Pag-usapan na po natin yung tungkol sa teatro kabataan ng Mandala. Kailangan nang gawin para dito. Pero na po kung naisip natin. Naisip production sa coming 2026. So, good luck po sa atin. Sa ang goal muna natin ay buhay siya. Makaka-invite ng mga sasali at